Ito si Opisyal Spirit de Santo at Miramar PD. Ano nangyayari? Nawawala ang anak ko mula pa noong linggo at nagpa-blotter nga ako na nawawala siya. Iniulat na nawawala si Dwight noong Oktubre 18, 2021. Doon nagsisimula ang kaso ng nawawalang adult at sa pagkakaalam nila, ilang oras pa lang siyang nawawala. May nawawalang binatilyo at laban ito sa oras para siya ay mahanap. Gusto mo bang matukoy ang iyong kahoy? Oo, pero ayokong tumalon. Habang lumalapit ang mga investigador sa katotohanan, natagpuan nila ang isang nakakasindak na eksena. Para sa siyang naputapat? There's blood everywhere. Yung dalawang babae, nakatayo lang doon at halos di gumagalaw. Tapos yung lalaki, paikot-ikot siya sa apoy. Patuloy lang siyang nagtatapon ng gasolina. Alam mo ba kung gaano karami akong pinapanood na true crime? Hindi ka makakalusot. May mga bata. Jesus, May mga kamera sa lahat ng dako. Where? Miramar, Florida, isang tahimik na suburb ng Miami sa pagitan ng Everglades at baybayin ng Atlantiko. Komunidad ito ng mga imigrante na pumunta sa Estados Unidos para sa mas magandang buhay. Pinalaki at pinapaaral ang mga anak sa lokal na high school, umaasang makapagkolehiyo at magkatrabaho ng mas maganda. Buhay ang tinatawag na American Dream sa Miramar, sa kakulangan ng mas angkop na tawag. Ang pangarap ni Magdalene Emil ng mas magandang buhay ay nauwi sa pinakamasamang bangungot ng magulang. Nawawala ang kanyang 18 anyos na anak na si Dwight DJ Grant. Bawat segundong hindi niya kapiling si Magdalene ay parang walang hanggan. Sige, pupunta na ako sa opisina ngayon, okay? Sige pare. Tinanong agad ng mga opisyal ang mga kaibigan at kapitbahay ni Dwight Grant para malaman kung saan siya pumunta. Mabait siyang bata. Mabait talaga siya. Hindi siya umiinom, hindi siya naninigarilyo. Lumalabas siya, may kaibigan siya, lumalabas siya kasama ang mga kaibigan niya. Palagi niya kami tinatawagan, lahat kami, para ipaalam kung nasaan siya. May, kamusta? Kumusta ka na? Sige. Totoo, natutulog siya ng 10:00 ng gabi. si Dwight Grant ay nakatira sa Miramar kasama ang ina niyang si Magdalene Emil at bahagi ng oras niya ay kasama ang ama niyang si Dwight Grant Sr. Estudyante sa high school si Dwight Grant at magaling siya. At walang dahilan para bigla na lang siya mawala. Mata ba yan? Handa na? Oo. Maaring maglagay siya ng flyers. Sinabi ng nanay niya na matagal na niya siyang hinahanap para sa isang bagay. Nagpunta rin siya sa mga ospital pero wala siya roon. Si Miss Emil na mismo ang kumilos at sinimulan niyang gawin ang lahat ng kaya niya para malaman kung nasaan ang anak niya. Dahil 18 siya, walang Amber Alert na inilabas, pero inireport siyang nawawala bilang adult. Nagprint ng flyers ang pamilya niya na may larawan at ginawa ang lahat para malaman ang nangyari sa kanya. Naganap sila kahit saan para sa kanya, pero hindi talaga nila siya makita kahit saan. Bago pa dumating ang mga pulis, ang nanay ni Dwight na mismo ang nag-iimbestiga sa pagkawala ng anak niya. At may natuklasan siyang isang bagay na nakakakilabot. Ipinakita ko lang yun sa camera para doon. Opisyal, nakita ko may 2 tao na nananakit sa anak ko. Si Binibining Emil nakuha niya sa tulong ng mga tauhan ng komunidad ang video footage na sumasaklaw sa labas na bahagi sa silangan ng kanyang apartment at sa hagdanan. Inilarawan niya na nakita niyang may 2 tao na akala niya ay mga lalaki na nakikipag-away sa anak niya. Hindi ko maisip o masukat ang sakit na naramdaman ng ina noong sandaling yon, kung saan nakita niya mismo sa video ang pag-atake sa kanyang anak. May nararamdamang kawalang pag-asa, pero may isa pang mahalagang nangyayari sa mga pamilya rito. Mayroon ding antos ng galit.
Nakita mo na ba ang anak niyang lalaki rito? Hindi, mababait sila tulad ko. Yung masama lang ang napapansin mo, sila yung nanggugulo na ng umupahan. Hindi ko alam kung ikaw, kaya ang mga ito ay bagong tao na hindi nanggugulo. Dito sila nakatira. Matapos tingnan ang surveillance footage, nagsagawa ng paghahanap sa lugar nang naglalakad ang isang pulis ng Miramar para hanapin si Dwight. Si Opisyal Damaso Espiritu Santo ay pumunta sa lugar. Pumunta sila sa hagdang ito. May bota ng dugo doon. May dugo sa lahat ng dako. May dugo na nilinis pero hindi maayos. May mga sirang palumpong. May mga tanong kung anong nangyari sa lugar na ito. Ay, grabe. Isang bakas ng paa ito. Sinimulan ng mga opisyal na i-secure ang crime scene. Ang nawawalang bahagi ay ang batang ito pa rin. Wala ang bata doon. Nasa ibang lugar ang bata. Ito muna ang magiging pangunahing crime scene ninyo. Sandali lang. Gusto mo bang sumama ako sa isang cover rescue? Sige, kailangan natin siguraduhin. Nagsimula silang maglagay ng crime scene tape at hindi nila inaasahang halos madat na nila ang katawan dahil nakatago ito sa likod ng mga palumpong, ilang hakbang lang mula sa pintuan sa harap ng bahay ng nanay ni Dwight. Halos mukhang ito ay isang klasikong tinatawag nating pagtatapon ng bangkay. Nang itinaas nila ang kanyang sweater, napansin nilang mayroon siyang tila saksak sa kanyang dibdib. At sa mas malalim na pagsusuri, natuklasan na mayroon pa siyang mas malaking sugat sa kanyang leeg na tugma rin sa isang matalim na sandata. Ang tatlong pangunahing sugat ay tatlong saksak. Isa sa likod kanang bahagi ng leeg, isa sa katawan, at isa sa tiyan. Habang binabantayan ng pulis ang crime scene, lumabas ang pamilya ni Dwight mula apartment para tingnan ang nangyayari. Pwede po ba kayong pumasok muna sa loob? Pakiusap, bigyan niyo kami ng ilang minuto at pupunta kami para kausapin kayo. Pakiusap, bumalik po kayo sa loob. Huwag po, sundin niyo lang ang hinihiling ko. Sa ilang sandali, May pulis na lalapit at kakausapin kayo. pumasok ko ulit sa loob. Ay nako, saan siya galing? Bilang isang ina rin, napakasakit panuorin at pakinggan ang body cam footage ng nanay ni DJ. Hindi pa niya alam na patay na siya, kundi ang sinabi lang ay may natagpo ang katawan. Napakalapit nito sa apartment complex, kaya siguro alam na niya agad noong sandaling yon kung ano ang naghihintay sa kanya. Pwede ba manatili muna kayo sa loob? Kami na lang po ang mag-imbestiga. Sa tingin ko, medyo maiksi ang pasensya ng mga pulis sa kanya dahil ang alam lang nila dito ay may crime scene na kailangang asikasuhin. Ang tungkulin nila rito ay sa namatay at nais nilang makamit ang hustisya para sa kanya. Kailangan mong maging alerto sa nangyayari. Kulang ang tao doon. Kailangan mong papuntahin ang natitirang miyembro ng pulisya doon. Kailangan mong isara ang lahat. Kailangan mong maglagay ng police line tape. Kailangan mong simulan ang crime scene log. Crime scene na ngayon, kaya balik ka muna sa loob, okay? Mahalaga na makumpirma mo ang pagkakakilanlan kasi paano kung ibang tao pala yon. Kaya para sa mga investigador, kailangan nilang tiyakin na si DJ nga talaga ang bangkay na ito. Walang pagkakakilanlan sa bangkay sa puntong iyon. Malakas ang hinala nila na si Dwight Grant ito. Mukha at parang siya nga. Hindi pa ito nakumpirma hanggang dumating ang medical examiner. Kinunan ng litrato ang bangkay at ipinakita kay Dwight Grant Sr. na siyang positibong kumilala na iyon ang kanyang anak. May nakita ba akong mga kalsada sa kwartong ito? Wala. Nakita ko ang Diyos dito nung umuwi ako. Diyos ko! Pwede ba kayong bumalik sa mga apartment ninyo? Ay, Diyos ko. Tinukoy ng medical examiner na ang maraming tama na matalim at mapurol na bagay ang sanhi ng kamatayan at itinuturing itong pagpatay. Malinaw na si DJ ay namatay dahil sa labis na dugong nawala mula sa mga sugat. Ang mga sugat na ito ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Isa itong pagpatay. May ilang tama ng mapurol na bagay
na nagpapakitang lumalaban si Dwight para sa kanyang buhay. Walang saysay, si Dwight DJ Grant ay mabait, matalino. Inilarawan siya bilang may pag-iisip na lampas sa kanyang edad. Sino ang maaring may gustong pumatay sa kanya? Magandang umaga, Miramar. Ako si Dante Felix. Ipakikilala ko sa inyo ang mga kamamhamanghang bagay sa Miramar High. Lahat ng nagpapasaya at ginagawang masaya ang paaralang ito. Si Dwight ay isang mabait, nakakatawang at batang-bata pa. Kakaselebre lang niya ng ika-18 kaarawan noong Setyembre ng 2021. Mahilig siya sa mga larong Roblox. Gustong-gusto niya ang kahit anong may kinalaman sa mga computer. Lahat na nakakilala kay Dwight ay nagbago ng positibo dahil sa kanya. Siya'y mabait, nakakatawa, at masarap kasama. Hindi siya naging sanhi ng gulo. Pumunta ka kapag naligaw ka, pare. Ang katawan ni Dwight ay nagbigay ng ilang paywatig sa mga investigador. Ang mga saksak ay nagpapalinaw ng isang bagay. Personal ito. Pag-usapan natin ang mismong pambubugbog, lalo na kung paulit-ulit ang pananakit o pagpalu sa tao. Iyan ay direktang pagdikit ng katawan at yun na ang pinaka-personal na maaring mangyari. Isama mo pa dyan ang paniniwala ko na ito marahil ang pinakamarahas na paraan ng pagkamatay pagdating sa homicide at yun ay ang mga sugat mula sa matalim na bagay dahil nakasalalay ito sa taong may hawak ng patalim. Naibaon ang patalim na ito sa katawan. Ang kailangan gawin ngayon ng mga investigador ay balikan at kausapin ang sinumang malapit kay Dwight. Ang malaking tanong na kailangang itanong ay sino ang galit na galit kay Dwight ng ganito? Walang nakakita sa mga tumakbo sa ilalim ng hagdan? Paano na ito ngayon? Sa puntong ito, sinusubukan ng otoridad na makalap at mapreserba ang anumang ebidensyang naroon. DNA, fingerprint, bakas ng sapatos, at paghahanap ng saksi na may impormasyon. 2 araw na mula na mangyari ang insidente. Dapat tiyakin ng mga otoridad na mabilis nilang ginagawa ang lahat para mapreserba ang anumang digital na ebidensya at iba pang surveillance video. Alam nating may isa ng kuha ng pag-atake kay Dwight, pero kailangang makuha ng investigador lahat ng surveillance footage sa apartment complex noong araw ng pagpatay. Ayon sa surveillance footage, may isang babaeng walang suot na maskara o anumang panakip sa sarili. Mayroon siyang 2 kapansin-pansing hiblang blonde. Na pagkatapos ay nakipagkita kay Dwight at pumasok sa hagdanan sa labas lang ng kanyang apartment. Mayroon ding 2 iba pang mga tao na nakamaskara, natatakpan mula ulo hanggang paa na naghihintay sa hagdanan. Ang mga taong iyon ang talagang humila kay Dwight pabalik sa hagdanan, na muntik na siyang tumakbo at makatakas. Makikita mo ang 2 taong iyon na papasok at lalabas ng hagdanan sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. Pati na rin ang taong may blonding buhok na nagsisilbing bantay. Makikita sa surveillance footage na binuhat palabas ang katawan ni Dwight, ibinagsak sa kabila ng rehas at hinilapalayo sa camera. Sa puntong ito, naunawaan ng mga pulis na hindi lang may pinangyarihan ng karahasan, kundi may 3 hindi kilalang posibleng mga salarin, lahat nakasuot ng itim na parang naglaho na lang sa hangin. Kung ang nais mong malaman sa investigasyon ay kung sino ang misteryosang babaeng ito. Dahil nung pumasok si Dwight sa hagdanan, literal niyang binubuhat sa likod ang taong ito. Ibig sabihin nito, malapit sila, di ba? Kaya kapag mas tinignan pa, itong dalagang ito ay may kulay ginto sa kanyang itim na buhok at dahil doon, napapansin talaga siya. Ibinahagi ng ina ni Dwight sa mga investigador ang lahat ng alam niya, kabilang ang detalye mula sa surveillance footage na napansin niya. Nakita ko may 2 tao na nanakit sa anak ko. Sinumpa ko isang babaeng nag-aaral sa kanyang paaralan. Siya rin ang huling nakakita sa kanya. At natatakot din siya. Kinontak ni Miss Emile ang kanyang cellphone carrier dahil nawawala ang teleponya ni Dwight. Sinimulan niyang suriin ang lahat ng numero ng tumawag o nag-text kay Dwight bago ito nawala. Mula doon, nakausap niya si Christy Parisian at kinausap niya talaga ito at nalaman niyang siya ang huling taong nakakita kay Dwight. Mabuting estudyante si Christy at miyembro ng Imperial Fashion Club.
Pagkakilala kay Christy, agad siyang nilapitan ng mga pulis para tanungin kung ano ang alam niya at kung kilala niya ang dalawang tao sa lugar ng insidente. Habang ini-interview si Christy Parisian ng mga detektib sa istasyon, may isa pang grupo ng mga detektib na pumunta para kausapin ang nanay ni Christy. Miramar, Kagawaran, English. Kumusta po kayo, ma'am? Naghihintay ako sa kapatid kong babae. Pwede ba kitang makausap sandali? Meron akong isang detective na minsan nandito. I don't. Nang dumating ang mga pulis sa bahay ni Christy, makikita mong hindi niya alam ang nangyayari. At sinusubukan talaga niyang umalis ng apartment para pumunta sa istasyon ng pulis. Ako. Sabi ko, pwede ba kitang makausap dito sandali? Sa lukuyan may investigasyon. At sa tingin ko, anak mo yon. Oo, anak ko yan. Lumabas ang pangalan niya. Kaya kailangan namin gawin na hindi ka muna papasukin sa bahay ngayon. Ako? Ooh. Walang kinalaman sa iyo ito. Hindi to personal sa'yo, pero kailangan mo na namin pagbawalan pumasok ng lahat sa apartment. Wala nang ibang tao sa loob na yun? Yeah. Sige, may mga detective kami na kukuha ng search warrant. Sige. Naghihintay sila ng warrant dahil alam nilang kasangkot si Christy, pero pinayagan pa rin siyang kunin ang telepono niya. Ano sinabi niya sa'yo? Hayaan mo ako magbayad. Oo, at baka tatawar na rin ako. Hindi ko iniisip na kabaliwan ang pag-usapan ng pagbagay. Sige, tama. Dadalhin ko ang telepono ko sa basement bago magsimula. Gusto ni Christy ipaalam sa nanay niya kung nasaan siya at anong nangyayari. Kaya nag-iwan siya ng pabirong mensahe sa nanay niya na nagsasabing pupunta siya sa istasyon ng pulis. May nakapanging ilabot sa sobrang kaswal ng paraan ng pagsasabi niya na nangyari sa kanya. Nakakagulat talaga ang tono ng boses niya. Iisipin mo ang isang pagpatay ay isang mahalagang pangyayari sa buhay ng isang kabataan. Pero para sa kanya, parang isang normal na martes lang yon. Sa Miramar Police Department, tinatanong ng mga investigador ang 17 taong gulang na si Christy Parisian tungkol sa araw na pinatay si Dwight Grant. At isang bagay na dapat tandaan ay tinutukoy niya ito sa palayaw niyang Dante. Kung pwede, ikwento mo sa akin para alam ko. Sa madaling salita, pumunta ako sa bahay ni Dante. Nakilala ko yung dalawang lalaki, catcaller. Ako si Ayo, Malma. Sabi ko, hello, hi. Sinabi ko pangalan ko, Ate Christy. Tapos sinabi ko, nasa papel ako at si Ryan at iba pa. Nakilala mo ang dalawang lalaki ito habang naglalakad ka papuntang bahay ni Dwight. Ganito sila. Ayo, Mama. Mama, parang ganito kami. Boyfriend, please. Hindi pa rin niya. Siya ang boyfriend mo, Andre. Sige. Unang lumitaw ang pangalang Andre Clements. Alam ng pulis noon na siya ang taong dapat nilang kausapin. Sinabi ni Christy na nabiyo niya si Andre Clements at sinusubukan niya itong pagsilosin. Si Andre Clements ay isa sa mga drum major sa banda ng Miramar High. Tumugtog siya ng trombone at kilala bilang talentadong musikero. Marami siyang kaibigan, sikat siya, at marami rin naging kasintahan. Matagal mo nang planong lukuin si Andrea. Nakikipagkita ka kay Dwight para may mangyari sa inyo. Hindi ko alam kung naalala niya kasi nalaman kong hindi mo naalala. Kanino ka niloko? May iba ba siya sa school? Sana naman hindi. Hindi mo pa alam kung sino siya. Nalaman kong may iba siya sa school matapos kong mabasa ang mga mensahe niya. Medyo pakialamerang girlfriend ako noon. Sorry. Tignan mo, naranasan na natin yan. Magmumukha lang akong galit na girlfriend, Margot. Huwag mo akong pansinin. Sabi ni Christy na pupunta siya kay Dwight dahil naiini siya sa boyfriend niyang si Andre Clements na niloko siya. At kaya magtataksil siya para makaganti kay Andre. Pwede mo ba silang ilarawan? Nakaitim silang maskara at naka-hoodie sila. Sinabi ni Christy Parisian sa mga detective na kilala niya ang dalawang African-American na lalaki papunta sa bahay ni Dwight. Dalawang lalaki sila na may matataas na boses. Kaya ang sasabi ko, mga 18 o 19 na taong gulang na sila, binata na. Wala kang nakilalang kakilala mo mula sa school? Sige. Nakita mo na ba sila dati?
Alam mo, bumaba sila, tapos sinabi nila, ikaw ang babae ko, bla bla bla. Sino ka ba talaga? Sinabi nila yon kay Dwight. Sino naman ang sinasabi nilang babae nila? Kung ano-ano lang ang sinasabi nila. Ayokong makinig sa kahit ano. Tapos nag-aaway sila. Tapos anong nangyari? Nag-aaway sila. Oh my God, blah blah blah. Sinubukan niyo tumakbo palayo, tapos sinungkapan siya nila. Nakakatakot talaga yung mga ads niya. Tumalikod na lang ako noon kasi ayaw ko makarinig o magsalita ng kahit ano at ayaw ko maging saksi sa lahat ng nangyari. Ayon kay Christy, nag-away sila ni Dwight at bigla na lang siyang tumalikod at hindi na lumingon. Ano ang ginagawa mo buong mga 15? 20 minuto, nakatayo lang siya doon habang nakatalikod ako at ayaw kong makita ang kahit anong nangyayari. Pero naririnig mo ang... Naririnig ko ang mga galaw at paupalpal. Isang dumilinggon ako at sinasabi, tigil na, hindi ko trabaho ang manahimik. Pagkatapos, ibinunyag ni Christy ang mas nakalilitong bagay para sa mga investigador. Naririnig ko ang kutsilyo. Anong kutsilyo? Sila ang nasa isip. Sige na, babae. Bakit may tinatago ka pa sa akin? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Hindi ko alam. Pasensya na. Kaya binugbog nila si Otante. Ibinigay nila sa'yo ang kutsilyo. Pumunta ka sa sulok. Tinapon nila siya lampas sa railing. Tapos binigay mo ang kutsilyo sa kanila. Kahit tawagin mong hindi ka panipaniwala ang pahayag na yan, kulang pa rin yon. Kailangan mong maniwala na may kahalikan siyang iba. Inatake sila ng mga nakaitim. Nasaksak siya, dumudugo sa sahig. Pero imbes tumawag ng tulong, sabi niya, heto ang kutsilyo mo. Hindi ko maintindihan kung bakit ibibigay mo pa ang kutsilyo sa taong pumatay sa kahalikan mo. Oh, ayan ang kutsilyo mo. Mahalagang palatandaan ito para sa mga investigador. Alam nila na hindi siya tumatakas. Kahit na, sa tingin ko, kahit sinong matinong tao na nakasaksi ng ganoong karahasang nangyari sa hagdanan ay siguradong gagawa ng paraan para lumayo sa mga gumawa nito. Pero hindi yon ang nangyari sa kasong ito. Christy, ano ba pare? Tigilan mo na po si sinungaling. Tigilan mo na. Tama na yan. Sa totoo lang, paikot-ikot ka lang at iba-iba ang sinasabi mo. Nandito ako para tulungan ka at lahat. Pero parang anak ko ang tunog mo kapag ikinukwento niya sa akin ang kwento mo. Iniimbento niya ang 2 taong ito at sinasabi niyang sa tingin niya ay nakatira sila sa Building B sa parehong apartment complex na tinitirhan niya noon. Hindi alam ni Ginang Parisian na kasali si Detective Interion sa programang Officer Next Door. Noong nangyari ang insidente, si Detective Interion ay nakatira sa Building B, kaya alam niyang walang taong tumutugma sa deskripsyon na yon sa kanyang building. Nang pinilit pa ng mga detektive, sinabi ni Christy na pagkatapos ng insidente sa 2 taong may hood, nakatagpo siya ng 2 kaibigan na nagkataong nadaanan niya at sabay-sabay silang lumabas ng apartment complex. Pabalik, kasama mo sina Andre at Jasmine. At pumunta muna kayo sa apartment niya. Pumunta muna kayo sa apartment ni Jasmine. At pagkatapos ay may kilala kami. Paglabas namin, gusto nilang sunugin at sinunog lahat ng damit sa tabi ng lawa. Nabanggit si Jaslyn Smith dahil ibinigay ni Christy Parisian ang pangalan niya. Mas bata si Jaslyn kina Andre at Christy. 16 na taong gulang siya noon. Kasama rin si Jaslyn sa marching band sa Miramar. Malapit siya kay Andre. Tinuturing niya itong parang kapatid, mentor, at isang taong marami siyang matututunan. Sinunog ang mga lumang damit sa tabi ng lawa. Bakit nila ginawa yan? Anong damit ang sinunog? Damit na sanggol? Bakit sinunog? Parang nadahanap sila ng tao mukhang malungkot pero hindi ko naman kilala si Marshall. Nagpatuloy ito. Malungkot siya sa pagpatay. Kaya nagpa siya ang 2 na bigyan siya ng bonfire para mapasaya. Sa kwentong ito, alam na ng mga pulis na magkasama sina Christy, Andre Clements at Jaslyn Smith noong gabi ng pagpatay. May ulat na tinawagan ang seguridad tungkol sa bonfire kung saan nagsisindi sila ng mga bagay sa likod ng apartment ni Jaslyn Smith. Yung 2 babae, nakatayo lang doon at hindi masyadong gumagalaw. Yung babaeng parang jelly, parang gumagalaw-galaw lang siya pabalik-balik. Nakatayo lang sa isang lugar pero medyo gumagalaw. Tapos yung lalaki, umiikot siya sa apoy.
Patuloy lang siyang naglalagay ng gasolina. May nakilala ka ba sa kanila? Hindi, kasi medyo malayo sila. Pero nung nakita ko sila sa balita, yung mga mukha nila, dun ko naalala. Oo. Sila din yung mga yon. Nakita mo ang mga ilaw. Oo, sige. Kaya tinanong pa ng mga detective si Christy tungkol sa bonfire. Kanino ang mga damit na yun? Damit nila yon. Kay Andre at Jocelyn. Sige, si Andre ba, dala niya ang mga damit? Hindi. Sarili yung mga damit. Yung suwas, yung mga damit. Nagubad siya. Anong silot niya? Hubad lang ba siya noon? Hindi, naisa pa siyang pares ng damit. Nahiwalay siyang damit? Sige. Kaya inulog niya ang kanyang damit at sinulog niya ito sa tabi ng lawa. Oo. Sabi nila may laban siya na parang may lumalabas na dugo. Si Christy Parisian ay hinarap sa ilang surveillance footage at inamin niyang siya nga ang nasa footage na iyon. Gayunpaman, itinanggi pa rin niya na sina Andre Clements at Jocelyn Smith ang mga kasama niya sa larawan. Sinabi pa niya sa panayam na tinanong niya sina Andre at Jocelyn kung may kinalaman sila rito at sinabi niyang wala silang kinalaman. Natapos ang panayam, pero bago umalis si Christy, tinanong siya kung pwedeng makita ang kanyang telepono. Ibinigay ni Christy ang passcode ng kanyang telepono at pinayagan ng mga otoridad na magsagawa ng forensic download ng lahat ng data sa telepono niya. Napatunayan na hindi siya ganoon ka-inosente dahil nang suriin ang mga text niya, nakita nila ang mensahe ng nobyo niyang si Andre. Magkakaroon ng pagpatay sa lalong madaling panahon. Ngayon, mabilis lang, ito ang katotohanan. Nagagawa naming maghatid sa inyo ng malalalim na kwento tulad nito dahil sa suporta ng aming mga katuwang. At ang magandang balita ay ang aming sponsor dito. Kamangha-mangha ang Upside. Bakit ko nasabi yun? Dahil binibigyan ka ng Upside ng cashback. Oo, may dagdag cashback sa araw-araw na bilihin gaya ng gasolina, grocery at takeout. I-download lang ang libreng Upside app. Kunin mo ang isang alok sa isa sa kanilang mahigit 100,000 lokasyon, magbayad ka gaya ng dati gamitan niyong card, i-verify mo ang pagbili at ganun lang. May cashback ka na. Halimbawa, kailangan ko magpagas o gusto ko mag-take out isang gabi. Titingnan ko muna ang mga alok sa Upside. Tapos, pagkatapos kong gumastos, lalabas ang pera sa app ko at maililipat ko ito sa bank account ko. Ang mga madalas gumamit ng Upside ay nakakakuha ng karaniwang $200 at $54 na cashback kada taon. Para magsimulang makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code. Gamitin ang promo code ThePrimeCrime para makakuha ng dagdag 25 sentimo bonus kada galon sa una mong pagpapagas. May tip ang pulis mula sa nag-aalala ng mamamayan tungkol sa kahina-hinala. Palitan ng text ng kabataan sa Miramar High School. May nakita raw silang bangkay sa Sharman Circle at paulit-ulit pinapakita sa balita ang litrato ng batang nag-aaral sa Miramar High. Hindi pa nila tiyak kung siya talaga yun. Pero sa cellphone ko, lahat ng pumapasok na text, sinasabing may mga taga-school doon, alam nilang siya yun. Sige. Nakausap mo ba ang isang detective o kahit sinong ganun? Wala pa ako nakausap. Nandito ko dahil sinabi niya sa akin na may natanggap siyang mga text mula sa babaeng iyon kahapon. Kwento niya, pinaka-nakatrauma raw sa kanya ang makita siya kahapon, linggo. Hindi ko sinasabi may ginawa siya, pero hindi ko rin pwedeng sabihin, di ako pupunta rito at ipapakita sa inyo. Kasapi siya sa gang at pinatay. Ngayon, ang tanong ng mga investigador ay kung ang mga text message na ito ay simpleng usapan lang ng kabataan o may kaugnayan sa pagpatay kay Dwight Grant. Maraming mga text message sa pagitan ni na Andre at Christy na talagang magpapataas ng kilay mo. Halimbawa, tinatalakay nila ang Bonnie at Clyde syndrome, kung saan may romantikong interes ang isang tao sa mamamatay tao. Binabanggit din nila ang pananaksak ng mga tao hanggang mamatay ilang linggo bago nangyari ang pagpatay na ito. Nagsulat si Christy ng komento na gusto niyang gawing pula ang pedicure para raw tumugma sa dugo kapag may sinaksak silang tao hanggang mamatay. Kahit may pagpaplano sa mga text, di pa rin alam ng mga investigador ang totoong nangyari sa araw ng pagpatay kay Dwight. Inilipat nila ang atensyon kay Jocelyn Smith, 16 anyos na kaibigan ni na Christy at Andre sa bonfire kung saan sinunog nila ang mga damit. Nang kuntahan ng mga pulis si Jocelyn Smith, nasa bahay lang siya kasama ang kanyang mga magulang. Kinausap niya ang mga pulis sa harap ng bahay kasama ang ina. Ang ama ni Jocelyn ay nakaratay at hindi makalabas ng apartment. Sinabi sa akin ni Andre na may napagalit sa akin.
na may nawawala na may kinalaman sa babae ng iba o kung ano mang may kinalaman sa iba. Pesimista. At naiinis siya na kailangan niya umalalay sa isang away. Sinabi niya sa akin na away lang daw. Sa bandang huli, lumabas na si Andre ay may dating kasintahan at na itong dating kasintahan ay may nangyari sa kanya at kay DJ at kailangan daw ni Andre na may gawin kay DJ tungkol dito. Sinabihan niya ako na magbihis na itim at sundan siya. Andre. Si. Nagsusuot ako ng asul, pula, kahit ano. At umakyat kami sa hagdan at si Christy ay pumunta doon. Alam ko si Christy ang narakit sa kanya. At sinabi sa akin ni Andre na sundan ko siya pababa ng hagdan. Manatili ka dito at pagmukhang natatakot, parang kinakabahan. Tapos nagmamadali kaming bumaba ng hagdan kasi natakot siya. Sabi ni Andre, hawakan mo siya. At pareho naming itinulak siya sa sulok ng hagdan. Itinulak namin siya at nag-aaway kami. Sinabi ni Jocelyn Smith sa mga pulis na hindi niya iniisip na may mangyayaring pagpatay. Sinabi kay Jocelyn na magpapalit sila ng lahat ng suot nila at pagkatapos ay ihanda ang sarili na itapon lahat ng damit na ginamit nila at sunugin ang mga iyon. Pagkatapos makipag-usap ni Andre sa kanya at nakatayo lang ako, sinabi nilang ito ay isang away at pagkatapos ay umalis kami. Merong sandata sinabi sa akin na hawakan ito. Iniisip ni Jocelyn na ang mga sandatang dinadala ay para lamang manakot. Hindi niya iniisip na may totoong masasaktan. Kinuha ni Andre ang sandata, nagpuno sila, at sinabi niya sa akin na huwag lumaban. Sinaktan niya siya, sinaktan namin siya ng matindi, at pagkatapos ay sinabi niya sa akin na tulungan ko siyang ilipat. Malinaw na nababahala ang nanay ni Jocelyn pero nagpasya siyang bumalik at bigyan ng payo ang anak niyang babae. Alam mo ba kung gaano karaming true crime ang pinapanood ko? Hindi may kakalusot, anak. Jesus, may mga kamera kahit saan. Hindi siya nagkakamali dahil sa kasong ito, may video talaga sila ng anak niya kasama ang salarin na si Andre at kasama si Christy na lumalabas mula sa hagdanan sa video. Kaya nilang patunayan na nandoon talaga sila sa particular na lugar na iyon. Nang mapatay si Dwight. Ang tama naman nito, F dahil lang sa isang babae. Isang lalaki. Ang mas nagpapalala pa sa kawalang saysay ng lahat ng ito ay mukhang ang lahat ng karahasang ito ay dahil lang sa ex-girlfriend ni Andre, hindi pa nga sa kasalukuyan niyang girlfriend na si Christy Parizan Jason. Pero dito, tumigil na. Hindi, Mama. Kailangan mo pa magsalita. Tumigil na at tapos na ang lahat at huminto ang lahat. Sinusubukan ko lang magpanggap at kalimutan na parang hindi ito nangyari. Alam ko na kung mangyari ito, darating ang mga pulis, maaga man o huli. Inihanda ko na ang sarili ko para sa pinakamasakit na sandali. Ako, inay. Dahil sa lahat ng nabalit ko, kasabot ako at alam ko ito. Humihingi ako ng paumanhin. Ini-interview si Jocelyn Smith ng mga detektib sa likod ng pulis na sasakyan kasama ang kanyang ina. Gusto kong ikwento mo sa akin ng sunod-sunod kung paano nangyari ang lahat. Umakyat kami sa hagdan. Dumaan kami sa harapang gate ng complex. Pagkapasok namin doon, dumiretso kami kung saan naroon ng hagdanan. Habang sinasabi niya sa akin na dumaan dito para makaewas sa kamera at hindi makita. Pagkatapos, sininyasan siya ni Chrissy na bumaba ng hagdan. Bumaba kami ng hagdan
at may dala siyang sandata. Sinabihan niya akong hawakan ng sandata. Ilapitan niya ang bata at si Chrissy ay umatras at bumaba ng hagdan. At sino ang unang nagsalita sa bata? Andre, naalala mo ba ang eksaktong sinabi niya? Hindi, pero natatandaan ko ang sinabi niya. Sigurado akong alam mo kung bakit ako nandito at kung sino talaga ako. Kaya hindi tayo mapapanggap na wala kang alam kung bakit ako nandito o kung sino ako. Sige, anong sinabi ng bata? Umatras ba siya? Saya. Sinabi niya na narinig mo si Andre. Boses, tapos tinanggal ni Andre ang maskara niya. Sinubukan ng batang lalaki na tumakbo palayo. Tumakbo ako at tinulungan ko si Andre. Nadakmain siya at ihiga siya sa lupa. Hawak namin siya sa lupa at sinabihan kong kumalma. Gusto lang namin makausap siya at naipit na namin siya sa sulong. Bumalik si Chrissy, dala ang sandata at ibinalik ito sa akin. At nakatayo lang ako doon. Hawak-hawak ito bilang pananakot. Kinakausap siya ni Andre. Sinasabi lahat na gusto niyang ilabas ang sama ng loob niya. At sinasabi kung gaano siya galit. Tapos sinabi niya, alam mo naman ang kailangan kong gawin, diba? Kailangan kitang saktan, parang dapat kitang gantihan sa ginawa ko. Sabi ng bata, hindi mo kailangan gawin to. Hindi kita guguluhin, magsasarita o magsasabi ng kahit ano. Hindi ko rin kayo nakita. Wow. Si DJ, kung tutuusin, naiusap para sa kanyang buhay. Sinabi niyang, hindi mo kailangan gawin to. May paraan pa dyan. Klasikong premeditation ito dahil dinala nila ang gamit para gawin ang krimen. Nagkaroon muna ng sandali bago gawin ang krimen. Nakatayo siya habang ipinapaliwanag kung bakit siya galit. Nung tumakbo ulit ang bata, sinuntok siya ni Andre. At hawak na niya siya roon, eksakto kung saan niya gusto. At pagkatapos, kinailangan ni Andre na ipagpatuloy ang kanyang maikling sermon o talumpate para sa batang yun. At pagkatapos ay pinaliwanag niya sa bata na siya ay... Ikinuwento ni Jocelyn kung anong nangyari kay Dwight Grant sa isang napakadiretsong paraan. Wala siyang ipinapakitang emosyon o pagsisisi sa mga nangyari sa puntong ito. Ininggi ni Andre ang sandata. Matapos niyang ipaliwanag na papatayin niya ang isa pang bata. Minili ko na lang sa kanya kasi parang ewan ko, pero sabi ko, sige bro, baka nabibiro ka lang. At kinuha niya ang sandata at itinulak niya ang isa pang bata sa sulok at nagmamakaawa ito na huwag siyang saktan. Sinabi ni Andre na pumunta ako dito para tulungan siya, kaya pumayag ako. Hinawakan ko lang siya, tapos ilang sunod-sunod siyang sinuntok ni Andre. Tapos, maya-maya, sabi ni Chrissy, ang daming sasakyan dito. Ang dami ring nanonood. Pinalayas na tayo. Kailangan mong bilisan. Kaya Andre, gawin mo na ang kailangan mong gawin at magmadali ka. Kailangan na nating umalis. Tinititigal ako ni Andre habang may hawak siyang sandata. Yung isa pang lalaki, may sandata rin siya. Parang iwawabayway lang at sinusubok ang hindi masaktan. Tapos may isa pa siyang mas maliit na sandata. Inilabas niya yun at sinaksak niya siya dito mismo. Saan ba na dito? Sa leg? Parang sa likod na bahagi ng leg? Parang sa gilid, sa kanang bahagi. Si Jocelyn Smith ay nagbibigay ng napakatumpak na paglalarawan kung saan matatagpuan ang mga sugat sa katawan ni Dwight. Sinabi mo na ginamit ni Andre ang sandatang hawak niya para saksakin ang bata. Ipinapalagay ko na kutsilyo ang hawak niya. Meron ito, kutsilyo. Isang espada. Mas mahabang ano? Isang espada. Isang espada. Una maliit na kutsilyo, sunod mahabang espada. Mukhang may dalawang sandata sa pinangyarihan. Kumpirmado niya na may mas maliit na kutsilyo na alam niyang ginamit ni Andre para saksakin si Dwight. Sabi ng bata, papatayin mo ako. Sabi niya, sakal mo na lang ako o tapusin mo na kasi paulit-ulit akong nawawala ng malay. Sabi niya, tingnan mo ako, tapusin mo na. At pinigilan na naman siya ni Ante.
Ikinuwenta ni Jaslyn Smith na nakiusap si Dwight Grant na tapusin na lang ang buhay niya dahil sobrang sakit na ang nararamdaman niya. Hindi pa rin siya patay at tila nawawala at mabalik kauliran niya. Tumiin sa akin si Andre at sabi, hawakan mo lang siya. At tinawakan ko ang isa niyang braso at isang binti. At kinuha ni Andre ang mas malaking espada at sinaksak siya sa dibdib. Sige. Napaka-consistent ni Jaslyn sa dalawa niyang interview at may ipinahihiwatig yon sa mga investigador. Yon talaga ang nangyari. Hindi siya nag-iimbento. Hindi niya sinusubukang alalahanin ang isang kwento. Palagi niyang sinasabi ang parehong bagay paulit-ulit. Sinabi niya na kinuha ni Andre ang espada at itinarak ito sa dibdib ni Dwight. At syempre, nauwi ito sa pagkamatay ni Dwight. Wala sa tatlong ito ang nagpakita ng awa, lalo na si Andre. Hawak ni Andre ang bibig at ilong niya at may kamay siya sa dibdib kung saan niya ito sinaksak. At ako naman lang humahawak sa mga binti niya. Sige, tumahimik siya at unti-unti na lang siyang namatay. Natukoy ng mga otoridad sa pamamagitan ng Amazon Purchase Records ang isang Snake Eye Tactical Weapons set na binili ni Andre Clements. Nalaman ng mga otoridad ang tungkol sa weapon set na ito dahil isang hindi napakilalang guro ang nagsumite ng larawan ng malaking itim at pulang kutsilyo at tatlong mas maliliit na mga kutsilyong parang balaraw na kinuhanan ng litrato ni Andre Clements at ipinadala sa isa pang estudyante. Kaya doon nalaman ng mga otoridad kung anong uri ng sandata ang posibleng ginamit sa krimen sa kasong ito. Sinabi niya na kunin ko si Chrissy para kumuha ng malilinis na gamit. At noon, hindi pa kami kumakain. Pareho kami pagod, kaya sabi niya, itulak mo na lang siya sa mga palumpong at iwan doon. Pag-iisipan na lang natin ang gagawin sa kanya sa susunod. At ako naman, parang sige lang kasi bago ito, sinabi niya sa akin na ito ang unang tao na napatay niya. Tingnan natin kung gusto ko ito. Noong Oktubre 23, 2021, wala pang isang linggo matapos matagpuan ang katawan ni Dwight Grant, inaresto sina Christy Parisian at Jaslyn Smith para sa kanyang pangpatay. Nang dinampot sina Christy at Jaslyn, dinala sila sa Miramar Police Department. May audio at video recording ang buong biyahe sa sasakyang iyon. Ano ang kinuha nila? Wala. Kinuha nila ang cellphone ko. Kinuha rin nila ang cellphone ko. Hindi na kami makakapagkulehiyo. Hindi tayo mananagot. Hindi natin kakayanin. Sama-sama na lang tayong pumunta sa iisang lugar. Maging magkaibigan tayo. Alam ko, di ba? Magiging okay tayo lahat. Isinuwat nila sa atin ang uniforme. Kaya magkaroon. Uniforme. May uniforme sa lugar na yun. O, uniforme. Diyos ko, kakalabas ko lang bro. Nagsimulang mag-usap sina Jaslyn at Christy tungkol sa katotohanang mapupunta sila sa juvenile detention na kailangan nilang magsuot ng uniforme at iniisip nila na makakatanggap sila ng parusang probation base sa pagkakasangkot nila dito. Isang war, buddy. Ay, isang clearance. Hindi ko alam. Baka kami dalawa ang kukunin nila o baka siya lang ang kukunin nila o may kukuha sa kanya o kami lang talaga ang kukunin nila. Pinag-uusapan din nila, nasaan si Dre? Bakit hindi pa siya kinukuha? Sabi nila, kung kami ay kinuha lang ng police car, siguradong SWAT team pa ang ipadadala para sa kanya. Pakinggan mo to. Diyos ko. Hindi ko alam. Siya ang nagsalita sa aming tatlo. At nalaman ko na tumayo rin siya. Hindi pa siya nahuli. Sinubukan ng mga pulis na arestuhin si Andre Clements noong gabing inaresto nila sina Jaslyn Smith at Christy Parisian. Hindi nila ito nagawa. Sumuko si Ginoong Clements sa Miramar Police Department kinabukasan. Sasama ka sa ginoong ito. Hoy. Sandali lang. Inaresto kita. Mayroon ka aktibong warrant para sa iyong pag-aresto. Naiintindihan mo ba yon?
May dala ka bang anumang pwedeng makatusok or makasakit sa akin? Meron ka bang anumang bagay na gusto mong ibigay kay nanay bago ka umalis? Nakikinig ka? Sige, papunti. Sige, dito tayo. Sundan mo ako. Sumuko si Ginoong Clements at humiling na makausap ang abogado niya. Wala siyang pahayag noon. Tinala siya sa selda at tinanong kung kailan siya sasailalim sa psychiatric evaluation. Ngayon na arestado at nasa kustodiya na si Christy, kailangan siyang muling interbyuhin ng mga investigador. Masasabi ko sa iyo na ang ilan sa mga sinabi mo sa amin noong Martes, alam namin hindi totoo. Sa ngayon, sa tingin ko, ang pinakamabuting gawin mo ay maging tapat at magsabi ng totoo. Tayo na. Simulan. SA. Bandang. Ikalabing-isa ng buwang ito. Noong Lunes, sinatid niya ako pa uwi at nalaman niyang niloloko siya ng ex-girlfriend niya. Sino siya? Sino? Sige, si Andre. Sige. Andre Clements? Sorry, watching this. Pasensya na, sorry. Naiintindihan ko. Gusto mong protektahan ang boyfriend mo? Oo, pero ayaw kong makulong. Kaya parang nailalagay ka sa alanganin, di ba? Nandito ka at nakikipag-usap sa amin dahil sa kanya, pero gusto mo pa rin siyang protektahan. Hindi. Ipinahayag ni Christy ang takot at halos parang paranoia na baka malaman ni Andre na siya ang nagsalita. Nag-uusap kami ni Andre tungkol sa lalaking kasama ko sa school sa debate ni Andrew at nalaman niya na nagkaroon ng sexual na relasyon sina Dante at yung isa at talagang nagalit siya tungkol dito. Nag-text siya sa kanya at sinabing ito ang isa. Blah. Paano niya nalaman na? Nakipagtalik siya kay Dwight o Dante. Kaya basically pinag-uusapan namin yun sa kotse at sabi niya, alam ko na hinawakan niya ang kay Brown at sabi ko, oo, syempre alam mo naman na lagi siyang ganon, oo. Alam ko na gusto ni Dante ang mga bahay na yun. Parang naisip ko na kasama si Guy sa usapan. Chismis lang ba yon? Nakita ba niya sa social media? Chismis lang yan, sa Romana School. Nagsimula ako makipag-usap tungkol dito. Sabi niya, saan mo siya dadalhin? Alam mo na ang mga mensahe dahil binasa mo cellphone ko at mga mensahe niya sa akin. Di ko akalaing magugustuhan niya. Ang ilan sa mga text message na ito na nangyari bago ang pagpatay ay talagang pinawalang bisa ang argumentong akala ko babanatan lang namin siya. Dahil napakahirap tanggapin ang isang text na tulad ng malapit ng may mapatay bilang hindi ko naman ibig sabihin na ganun yon. Lalo na kapag may totoong napatay na. Nakipaglaban siya, tinaboy siya dahil sa typical na away ng mga lalaki sa high school, yung huwag mong gagalawin ang babae ko. Pero hindi ko alam na totoong papatay na pala yun. Nakita ko yung mensahe, nilagay ko, oo, dulong. Hindi ko akalaing totoong pagpatay na pala. Kapag minamaliit ni Christy kung ano talaga ang plano para sa pagpatay kay Dwight Grant, ginagawa niya yon para mabawasan ang sarili niyang pagkakasangkot at para subukang protektahan si Andre. Noon inaresto silang lahat, magkarelasyon pa rin sila. Mahal pa rin niya siya. Mula sa mahigit 5,000 na mga mensaheng ipinadala nila sa isa't isa mula ika-1 ng Oktubre hanggang ika-19 ng Oktubre. Sobrang in love siya kay Andre. Pagkatapos noon, sinabi niya, so paano natin gagawin ito? Ikinuwento talaga ni Christy sa pulis na may plano na silang ginawa. Udyok umano ni Andre, inutusan siya na akitin si Dwight at pilitin siyang pumasok sa hagdanan. Maghihintay si Christy ng ilang minuto at may napagkasunduang senyales kung saan bababa sina Andre at Jocelyn para harapin si Dwight. Pumunta sila sa pintuan niya, umakyat sila sa itaas, si Nadine ay nasa hagdanan. Nagsimulang maghalikan, may kamay sa mga dahon at pumunta sa likod, tapos bumaba sila. Si Chrissy ang pang-akyat. Pinadala niya ang sarili niyang nobya para maging pang-akyat sa pagpatay na ito at pagkatapos ay dumating siya at si Jocelyn para salakayin sila.
Hinugot niya ang malaking pula at itim na kutsilyo na natuklasan na niya ngayon. Ang malaking pula at itim na espada kutsilyo na binili nila mula sa Amazon. Hindi ko alam kung kaibigan niya ba ang pumatay na paulit-ulit na sinaksak ang bata gamit ang totoong kutsilyo. Nakita mo ba kung sino talaga ang sumaksak kay Dante? Andrea. Ilang beses. Ilang beses? Ilang beses. Habang pinapanood mo ang mga interview, mapapaisip ka kung naisip ba ni Christy na makialam at pigilan ang nangyayari at yun din ang gustong malaman ng mga detektive. Naramdaman mo na ba na parang kailangan mong tumawag sa 911 or may gawin tungkol dito? Pag may mikropono ka na at may tinatawag ng daddy ang iba, ayaw mo na makialam sa buhay mo. Ano mo yan? Sa puntong yun, si Gary yan. Sabihin mo kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinaksak niya ang isang tao. At kahit na pagkatapos ng lahat, hindi lang yung mismong pagpatay, kundi pati na rin ang pagkaaresto at pagkasuhan dahil dito, mukhang hindi pa rin naiintindihan ni Christy kung gaano kaseryoso ang sitwasyon na kinasasangkutan niya. Pagkatapos natin matapos sa lahat ng papeles at mga kailangan, dadaling ka namin sa isang lugar sa Port Auditor. Tinatawag itong Juvenile Assessment Center, kulungan ng mga minor de edad. Ay, Diyos ko. Wala akong sagot dyan kasi hindi ko sila kasama sa trabaho. Pero sa tingin ko, saglit lang yan. Nagiging tapat na ako. Don't tell anything. No, first degree premeditated murder. You understand a life was taken. And you had your hand in that, taking murder. This is not some petty burglary or, stole some candy shoplifted. A life was taken. It's the highest crime you could possibly commit. But we can't talk anymore. Kaya naman, hawag yung pinakabuti para sa'yo. Nadiskubre ng mga investigador ang mas maraming text message sa pagitan ni Andre Clemens, 17 taong gulang at ng dati niyang kasintahan. Ang dating kasintahan ni Andre, ibinunyag niya na sinabi sa kanya ni Andre na papatayin niya ang biktima. Sinabi niya kay Andre, "Hindi ka seryoso doon, di ba?" Sagot ni Andre, "Hindi natin pag-uusapan yan." Dahil nasa kustodiya ng mga suspect, mas masusinang masusuri ng mga investigador ang komunikasyon sa pagitan ng tatlo. Ang mga text message ay naging napakayamang pinagkukunan ng ebidensya. Ipinakita ng mga ito na si Andre Clemens ay may plano na higit 1 linggo bago mangyari ang krimen na ito. Nagpasya na siya na mangyari ito sa linggo at kailangan itong mangyari bago ang homecoming. Nagpalitan sila ni Christy Parisian ng ideya kung paano eksaktong matutukoy ang tirahan ni Dwight Grant. Nag-message si Christy Parisian na may dadaluhan siyang birthday party ng pamilya, pero gagawin pa rin niya ang mga kailangan niyang gawin. Magkunwaring umiiyak o may emergency para di makadalaw sa family birthday party. Mahalaga ang digital na ebidensya ng mga mensahe, pero kailangan pa rin ng mga investigador ng pisikal na ebidensya para maiugnay ang tatlong suspect sa pagpatay kay Dwight Grant. Sa mga mensahe, alam nating may nawalang kwintas. Parehong may gintong kwintas na hugis puso sina Andre Clemens at Christy Parisian bilang simbolo ng kanilang relasyon. Natagpuan din kalaunan ng mga detektive ang kwintas, ang palamuting nawawala mula kay Andre Clemens sa lugar kung saan naganap ang bonfire, ang lugar ng sunugan, sa likod ng apartment ni Jaslyn. Ipinakita rin ng lumabas na resulta ng DNA ang DNA ni Jocelyn sa bahagi ng isang rubber latex glove na natagpuan. Isinilbi ang mga search warrants sa bahay ni Christy at Jaslyn kung saan mas marami pang ebidensya ang nakita ng mga investigador. Sa bahay ni Christy Parisian, nakita nila ang botang suot ni Christy. Lumabas sa DNA testing na may dugo ni Dwight Grant sa mga botang iyon. Natagpuan din nila ang kakaibang orange at pink na bag na dinala ni Christy Parisian sa pinangyarihan ng krimen, na naglalaman ng mga gamit na ginamit niya para tumulong maglinis pagkatapos ng pagpatay. Sa pahayag ni Christy at Jaslyn, surveillance footage, datos sa telepono at DNA evidence, matibay na ang teorya ng mga investigador sa nangyari noong gabing pinatay si Dwight. Lumaban si Dwight at sinubukang tumakas, pero hinila siya pabalik. Pinigilan siya. Sinabihan siyang papatayin siya.
Hinampas siya. Sinaksak siya ng 3 beses. Tinakpan ng kanyang bibig. Ayon sa mga pahayag ng mga saksi na nandoon, sina Christy Parisian at Jaslyn Smith, pareho nilang sinabi na ang espada ay nasa kamay ni Andre Clements nang mapatay si Dwight. Para sa pagpatay kay Dwight Grant, ang 3 akusado ay kinasuhan bilang mga adulto para sa first-degree murder at sabwatan upang pumatay. At malinaw sa mga investigador na si Andre Clements ang utak ng krimen. Si Andre Clements ay may motibo base sa kanyang mga pahayag at sa kanyang sama ng loob kay Dwight dahil nagsimulang makipag-date si Dwight sa dating kasintahan ni Andre. Naka-move on na si Andre Clements at may iba na siyang dinidate. Pakiramdam niya, wala ring karapatan ng ex niya na gawin yon. Si Andre Clements ang nagplano ng buong pagpatay na ito, ang pagpatay kay Dwight Grant dahil sa kanyang selos. Alam mo, ang kasong ito ay posibleng maging malaking pampublikong paglilitis. Pero noong Agosto ng 2024, sina Christy at Jaslyn ay gumawa ng hindi inaasahang hakbang. Parehong nagpasya sina Christy Parisian at Jaslyn Smith na umamin sa kasalanan. Parehong umamin sina Christy at Jaslyn sa mas mababang kasong murder in the 2nd degree at pareho silang hinatulan ng 25 taon sa Florida State Prison. Pero gusto pa rin ni Andre Clements na subukan ang kanyang kapalaran sa harap ng hurado. Nang itakda na ang paglilitis kay Andre Clements, kumuha kami ng mga deposition mula kina Jaslyn Smith at Christy Parisian bilang paghahanda sa paglilitis. Inihanda namin ang lahat ng aming mga saksi. Tinitiyak namin kumpleto ang aming mga ebidensya para mapatunayan sa harap ng hurado lampas sa makatuwirang pagdududa na si Andre Clements ang gumawa ng krimeng ito. Sa bisperas ng paglilitis kay Andre Clements, dilapitan ng mga abogado niya ang prosekusyon. Lumapit ang mga abogado ni Andre at nagtanong kung pwede kaming mag-plea bargain. Ayon sa konstitusyon ng Florida, may mahalagang karapatan ng mga biktima at kanilang kaanak at sineseryoso namin ito. Kaya nakipagkita kami kay Ginang Emil at kay Dwight Grant Sr. At mula doon, nagpasya silang magpakita ng habag at payagan ang plea bargain na mangyari. Nangyari ang plea bago kami magsimula ng pagpili ng mga hurado. Si Andre Clements ay nahatulan sa kasong first-degree murder sa pagpatay kay Dwight Grant. Alam niya, based sa lahat ng ebidensya, digital na ebidensya, mga video, at syempre ebidensya mula sa mga saksi na nagpapakita na siya mismo ang gumawa ng nakamamatay na aksyon. Malakas yun, halos hindi na malampasan. Hindi na ako nagulat na tinanggap niya ang plea bargain. Sa paghatol, si Magellan Emil, ang ina ni Dwight Grant, ay nagbigay ng nakakalungkot na pahayag tungkol sa naging epekto ng krimen sa pamilya ng biktima. Hindi ko dadalhin ang anak ko doon. Hindi mo siya lalapit or magsasalita sa akin dahil wala na siya rito, ngunit siya ay nasa Diyos na. Ang nanay ni Dwight ay isa sa pinakamabait na tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Pinayak niya lahat ng tao sa korte, pati ang hukom na napaluha at umalis muna sa upuan. Hindi ako nakatulog kagabi. Iniisip ko ang kasong ito. Paano nga ba nangyari ito? Ang kaso ay pinamunuan ni Hukom Ernest Calra. Lubos siyang nawasak sa epekto ng kasong ito sa lahat ng mga sangkot. Maraming magulang ang nawalan ng anak. Nariyan ang pamilya ni Dwight Grant na hindi na nila siya muling makikita. Pero meron ding ina ni Christy Parisian, pamilya ni Jaslyn Smith, at maging ang ina ni Andre Clements na nawalan din ng kanilang mga anak dahil sa mga pangyayaring ito. Ipinahayag ng hukom kung gaano niya naramdaman na walang saysay ang nangyari. Isa lang itong maliit na pagkakamali na nagawa sa isang high school at may nagpasya na ang kaparusahan dito ay kamatayan. Talagang nakakabigla ang paglala ng sitwasyon doon. Si Andre Clements ay hinatulan ng 40 taon sa Florida State Prison, kasunod ang habambuhay na probasyon. Ang hustisya para kay Dwight ang pinakamahalaga. Ang tunay na hustisya ay maibalik siya, hindi magagawa ng korte iyon. Pakiramdam namin na ang ipinataw na sentensya ay nagbibigay ng kaunting hustisya para kay Dwight Grant. Wala na talaga siya. Lahat ito nangyari dahil sa selos. Napakatrahedya nito, higit pa sa maisip.
Apat na pamilya ang nagkawatak-watak dahil sa selos at galit ng isang binatilyo. Si Dwight Grant ay may magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Mahal siya ng pamilya at totoong mga kaibigan. Excited siyang magkolehiyo at tahakin ang isang karera. Ang walang saysay na paraan kung paano siya inagaw mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan ni Andre Clements, Jaslyn Smith at Christy Parisian ay mananatiling bangungot sa kanyang pamilya at mga kaibigan habang buhay. Sandali lang, magandang umaga, Maramal. May format ba ito? No. Mga sikat na liriko ang gagawin natin. Si Lola mismo ang nag-wire sa'yo. Pinadali ko para sa'yo. Di mo alam. Isang lalaki. Pumunta ka kapag naligaw ka, pare.